Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya, masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DZTV, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Binibining Lady Ann Mendros Bermejo, ang iyong guro para sa ikatlong episode ng ating aralin sa Filipino, Ikawalong Baitang. Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paghahambing. Kaya ihanda mo na ang iyong kwaderno at ballpen at magsimula na tayo. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, ikaw ay inaasahang nagagamit ang paghahambing sa pagbuo ng alinmang bugtong, salawikain, sawikain, kasabihan o euphemistikong pahayag. Para naman sa ating mga layunin, una, na ibibigay mo ang kahulugan ng paghahambing. Pangalawa, natutukoy mo ang paghahambing na ginamit sa pangungusap. At panghuli, nagagamit mo sa pangungusap ang ilang mga halimbawa ng mga uri ng paghahambing. Narito naman ang ating mga gabay na tanong. Una, ano ang paghahambing? At ikalawa, paano matutukoy kung anong uri ng paghahambing ang ginamit sa pahayag? Bago tayo magsimula, tukuyin at paghambingin muna natin ang mga larawan na pinamagatang "Anong say mo?" Para sa unang larawan, ano ang inyong nakikita? Tama! Ito ay larawan ng aso at pusa. Pareho silang mga hayop, pero karaniwang mas malaki ang aso kaysa sa pusa. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang larawan. Ano ang inyong nakikita? Mahusay! Ito ay larawan ng mansanas at dalandan. Pareho itong mga prutas. Subalit, ang mansanas ay karaniwang matamis, samantalang ang dalandan naman ay karaniwang maasim. Magaling! Napakahusay ninyo sa pagbibigay ng pahayag at paglalarawan. Sa bawat oras ng ating buhay, minsan hindi natin namamalayan na tayo ay nakapaghahambing sa mga bagay na ating nakikita. Sa mga lugar na ating pinupuntahan ay nakapaghahambing tayo. Ngayon, simulan na natin ang ating aralin. Ano ang paghahambing? Ang paghahambing ay paghahalin tulad ng dalawang magkaiba o magkatulad na antas o lebel ng katangian ng tao, ideya, pangyayari, at bagay. May dalawa ring uri ng paghahambing at ito ay ang mga sumusunod. Pahambing na magkatulad at pahambing na di magkatulad. Unahin natin ang pahambing na magkatulad. Ano nga ba ang pahambing na magkatulad? Ang pahambing na magkatulad ay pagpapakita ng patas na katangian ng tao, bagay, ideya, pangyayari, at iba pa. Ito ay ginagamitan ng mga salitang gaya, mistula, mukha, hawig, at tulad. Ginagamit ang mga salitang ito upang maipakita ang pantay na katangian ng dalawang bagay na pinaghahambing. Pansinin natin ang mga halimbawa. Si Mira ay gaya ng kalabaw kung magtrabaho. Sa pangungusap na ito, ginamit ang salitang gaya upang ipakita ang pantay na katangian ni Mira at ang kalabaw. Tingnan naman natin ang susunod na halimbawa. Ang pagmamahal niya sa bayan ay tulad ng ilog na walang katapusan. Ginamit naman sa pangungusap na ito ang tulad upang ipakita na parehong walang katapusan
ang ilog at ang pagmamahal niya sa bayan. Narito pa ang isang halimbawa. Mistulang sardinas ang mga preso sa munti. Dito naman sa pangungusap na ito, inihambing ang preso sa sardinas na may patas na katangian, kaya gumamit ng salitang mistula. Hindi lamang mga salita ang maaari nating gamitin sa pahambing na magkatulad. Maaari din nating gamitin ang mga panlapi. Ang panlapi ay kinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng pangungusap. Maaari din nating gamitin ang mga panlaping tulad ng panlaping ka, ga, sing, kasing, at magsing. O kung minsan, sing, kasin, magsing, o kaya naman ay sim, kasing, at magsing. Depende sa salitang ugat na idinurugtong dito. Para sa panlaping sim, kasim, magsim, ito ay ginagamit kapag ang kasunod na letra ng salitang ugat ay nagsisimula sa P at B. Tingnan natin ang pagkakagamit sa pangungusap. Simpait ng ampalaya ang kanyang damdamin nang maghiwalay sila ng kanyang asawa. Isa pang halimbawa, si Ana ay simbuti ng kanyang ina. Para naman sa mga panlaping sim, kasin, magsin, ang mga panlaping ito na nagtatapos sa letrang N ay gagamitin natin kung ang mga unang letra ng salitang ugat ay D, L, R, S, at T. Halimbawa, sintindi, kasindami, at magsintayog. Upang mas maintindihan natin ito, tingnan mo ang mga halimbawa. Sintindi ng kidlat kung magalit ang kanyang ama. Ang mga naapektuhan ng COVID-19 ay kasindami ng libo-libong langgam. At para naman sa mga panlaping sing, kasing, at magsing, gagamit naman tayo ng mga panlaping ito na nagtatapos sa NG kung ang salitang ugat na ating idinurugtong ay magsisimula sa patinig na A, E, I, O, at U, at mga letrang Y, N, G, M, K, NG, at W. Ang mga halimbawa ay sing-inam, sing-titid, kasing-ayos, at magsing-yaman. Magsing-yaman daw sina Manny Pacquiao at Willie Revillame. Kasing-ayos ng hotel ang kanyang silid-aralan. Naunawaan ba mga mag-aaral? Magaling! Kaya dumako na tayo ngayon sa hambingang di magkatulad. Ano ang pahambing na di magkatulad? Ang pahambing na di magkatulad ay pagpapakita ng di pantay na katangian ng tao, bagay, ideya, pangyayari at iba pa. Narito ang mga uri ng pahambing na di magkatulad. Sa hambingang palamang ay ginagamit natin ang mga salitang lalo, labis, di hamak, higit, o mas. Ang edukasyon ay labis na mahalaga kaysa anumang bagay. Ang pinaghambing ay ang edukasyon at anumang bagay. Ginamit ang salitang labis sa pagpapakita ng kalamangan ng edukasyon kaysa sa anumang bagay. Ang ikalawang uri ay ang pahambing o hambingang pasahol. May higit na katangian ang pinaghahambing kaysa inihahambing.
Upang mas maunawaan, linawin natin na ito ay kabaliktaran lamang ng hambingang palamang. Ginagamit dito ang mga salitang lalo, di gasino, di gaano, at di totoo. Sa uri ng hambingang ito, ang salitang lalo ay ginagamit sa pagdaragdag ng kulang sa katangian. Halimbawa, lalong marumi ang kanyang damit kaysa sa akin. Ang di totoo naman ay nangangahulugang pagtawad o pagbabawas. Halimbawa, di totoong matulungin si Mario kaysa kay Maria. Pinapakita rito ang kakulangan sa pagiging matulungin ni Mario kaysa kay Maria. Naunawaan ba ang ating talakayan, mga mag-aaral? Mahusay! Kaya handa na ba kayo para sa ating pagsasanay? Para sa ating panuto, suriin ang mga pangungusap na ginamitan ng paghahambing at sabihin kung anong uri ng hambingan ang ginamit, kung ito ba ay magkatulad o di magkatulad. Una, parehong maganda ang aking nanay at lola. Anong uri ng hambingan ang ginamit? Magkatulad na hambingan, tama. Ikalawa, di gaanong marunong sa trabahong bahay ang mga kabataan ngayon kumpara noon. Ano ang ginamit na paghahambing? Magaling! Di magkatulad na hambingan. Ikatlo, simbait kami ng aking nanay, sabi ng aking lola. Ano ang ginamit na paghahambing? Magkatulad na paghahambing. Mahusay! Ikaapat, higit na mahaba ang oras ng pag-aaral ngayon kumpara noon. Anong uri ng paghahambing ang ginamit? Di magkatulad na hambingan. Tama! At panghuli, ang buhok ni Ana ay kasing haba ng buhok ni Elsa. Anong uri ng paghahambing ang ginamit? Magkatulad na hambingan. Mahusay! Naunawaan ba ang ating aralin? Magaling! Kaya naman, hanggang dito na lamang mga mag-aaral. Sana ay may natutuhan ka sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode, muli ako ang iyong guro, Binibining Lady Ann Permejo, nagsasabing sa Filipino, makabuluhan ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam!